Salita ka nga sa mga mic. Sound check ka lang. Sound check ka lang. Sound check ka lang. Sound check ka lang. Bin. Morning. Ano kaya? Kami dito ako. Saan lista si ano? Ano ba? Ano magiging? Kaya ako magpilitin na rin. Service lang.
yung first reading? I mean, Coach, 5 minutes. 5 minutes. And then ito rin. Dave. Magandang umaga po sa ating lahat. Isang mabiyayang bagong taon sa inyong lahat. Inuumpisahan natin ang taong ito sa pamamagitan ng pagkilala kay Maria bilang ina ng Diyos. Sa pamamagitan niya, pagkalooban naman tayo ng Panginoon ng matatag na mananampalataya at ng pagkakaisa. Ginugunita rin natin ngayong ang pandaigdig ng araw ng kapayapaan. Ipanalangin natin ang misang ito na maghari ang kapayapaang dala ng tagapagligtas sa buong daigdig. Isama natin sa misang ito ang pasasalamat ni Michelle Balaban family at ng Teresa Ferrer and family. Ang umuno po ng misang ngayong umaga
si Reverendo Padre Leon Dallas Maniago ng Parokya ng Santiago Apostol. Bilang pagsimula po ang ating pagdiriwang, magsitayo po ang lahat. Tayo ay natitipon sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-isa ng Espiritu Santo, naway sumaiyong lahat. At sumayin. Mga kapatid, sinisimulan natin ang isang panibagong taon. Isang panibagong pagkakataon para sa ating lahat upang mas lumago, upang mas lumalim at mas magkaroon ng pananampalataya sa ating Panginoon. At ngayon din ay ginugunita natin ang kapistahan ni Maria bilang dakilang ina ng Diyos, na siya'y naging karapat-dapat, hindi dahil sa kanyang kakayanan, ngunit sa katapatan ng Diyos sa kanyang sampayanan. Kaya nga naman katulad ni Maria, tayo ay maging tapat sa Panginoon upang mas lalong maging karapat-dapat na magdiwang itong banal na sakramento ng Eucharistia. Kaya nga naman, suriin natin ang ating mga sarili, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat kumanap sa pagdiriwang na ito. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasama ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako ay panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Gloria in excelsis Deo. Gloria
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagpala mo ang sangkatauhan na iniluwal na mahal na ina. Ipalasap mo sa amin ang kanyang pagdalangin sa pamamagitan ng iyong anak na isinilang niya para sa amin upang kami ay mabuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ang napakagandang panalangin sa unang mabasa ay ginamit ng mga pari sa lumang tipan upang basbasan ang sambayanan ng Diyos. Pagbasa mula sa aklat ng mga bilang. Sinabi ng Panginoon kay Moises, sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ito ang sasabihin nila sa pagbebendisyon nila sa mga Israelita. Pagpalain ka nawa at ingatan ng Panginoon, naway kahabagan ka niya at subaybayan. Lingapin ka nawa niya at bigyan ng kapayapaan. Ganito nila babanggitin ang pangalan ko sa pagbebendisyon sa mga Israelita at pagpapalain ko ang mga ito. Ang salita ng Diyos.
pagbasa, pagdating ng takdang panahon, naging tao ang anak ng Diyos. Si Maria ang pinagmulan ng pagkatao ni Jesus at siyang kadakilaan ng sangkatauhan. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, noong dumating ang takdang panahon, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Isinilang siya ng babae at mamuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y mabibilang na mga anak ng Diyos. Upang ipakilalang kayo'y mga anak ng Diyos, pinagkalooban niya tayo ng Espiritu ng kanyang anak nang tayo'y makatawag sa kanya ng Ama, Ama ko. Kaya't hindi ka na alipin kundi anak. Sapagkat anak, ikaw ay tagapagmana ayon sa kalooban ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po. Hallelujah, 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 nagtitipon sa aking ngalan. Hallelujah! 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 Sumayo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Puri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagmamadali ang mga pastol na lumakad patungong Bethlehem. At nakita nila sina Maria at Jose at ang sanggol na nakahiga sa sabsaban. Kaya't isinaysay nila ang mga sinabi ng anghel tungkol sa sanggol na ito. At nagtaka ang lahat ng nakarinig sa sinabi ng mga pastol. Natanim sa isip ni Maria ang mga bagay na ito at kanyang pinagbulay-bulay. Umalis ang mga pastol na nagpupuri sa Diyos at nagpapahayag ng kanyang kadakilaan. Dahil sa lahat ng narinig nila at nakita na ayon sa ibinalita sa kanila ng anghel. Pagdating ng ikawalong araw ay kinuli ang bata at pinangalan ng Jesus, ang pangalan ibinigay ng anghel bago pa siya ipinaglihim. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. In araw ay sinisimulan natin ang isang panibagong taon. At ang ating salita ng Diyos para ngayong araw ay nagpapahayag sa atin ng kakaunting mga paalala sa bagong simula nitong bagong taon. Isang bagong pagkakataon na muli, isang bagong kalendaryo, isang bagong panahon na kung saan binigyan tayo ng pagkakataon na mas lumalim, mas lumago, at mas tignan ng buhay na ating harapin
na may panibagong paningin, panibagong pag-intindi. Kagabi ay ipinahayag natin ang ating pasasalamat sa Panginoon sa nakaraang taon. Tayo ay nagbalik tanaw at inalala kung paano ito nakatulong sa ating mga buhay. Kung paano kumilos ang Diyos noong nakaraang taon kahit na meron tayong pinagdaraanan na pandemya sa kasalukuyan. At kaya naman tayo ay tumatanaw sa kinabukasan at pinapahayag ng Diyos ay parating mananatili sa atin dahil sa Kanyang katapatan. Ang katapatan ng Diyos ang Kanyang pagtitipan sa atin. Ang pagtitipan ng Diyos sa atin ay hindi buhat sa ating sariling kakayanan. Nung nangako ang Diyos sa atin na tayo ay Kanyang magiging bayan, hindi ito dahil sa pagtugon natin bilang isang sambayanan. Hindi ito dahil sa ating kakayanan para ibigin siya pabalik. Hindi ito tungkol sa ating katapatan sa ating Panginoon. Dahil kung bapasyan lang ang katapatan natin at pag-ibig natin sa Diyos, di ang tipanan natin kasama ng Panginoon ay pakunti-kunting maglalaho, ay may pagkakataon na mawawala at masisira. Ngunit ang pag-ibig ng Diyos sa atin ay lagi natin tandaan ay tungkol sa Kanyang katapatan sa atin bilang Kanyang bayan. Na maski hindi tayo nagiging tapat sa Kanya, maski hindi tayo gaanong tumutugon sa Kanyang paanyaya, maski unang o kapos kuminsan ng ating pag-ibig na ibinabalik sa Kanya, ang Diyos pa rin ay nagiging tapat sa atin dahil hindi niya kayang baliin ang Kanyang pangako. Hindi niya kayang hindi tugunan ang Kanyang sarili. Dahil siya mismo ang Diyos ng pag-ibig. At bilang Diyos ng pag-ibig, ay natural sa Kanya na maging tapat at mamuhay na may pag-ibig kasama natin, na nag-uumapaw na parating naririyan, na walang maliw na pumaparito parating ang Kanya awa at biyaya at abag. Kaya nga naman ganun din ang sinasabi ng ating mga pagbasa. Mula sa ating unang sulat, mula sa aklat ng mga numero, sinasabi sa atin doon at pinapayag kung paano nga ba pinagpala ng mga pari noong matandang tipan ang taong bayan. Na naway ang mga Israelita ay matagpuan ang kanilang kasiyahan sa Diyos. Naway matagpuan nila ang kapayapaan sa piling ng ating Panginoon. At naway samahan sila ng Diyos magpakailanman. Ito ay nangyari hindi dahil sa pagtugon ng mga Israelita. Kasi kung babalikan natin ang kasaysayan, maraming pagkakataon na tumigil ang taong bayan na mahalin ng Diyos. Maraming pagkakataon na sumuway ang tao sa paanyaya ng Panginoon. Maraming pagkakataon na hindi nagmahal pabalik ang tao sa pag-ibig ng Diyos na nag-uumapaw papunta sa atin. Ngunit ang pagpapala ng Diyos ay parating nananatili. Ang pagpapala ng Diyos ay parating nabibigyan. Kaya nga naman ito ang ating disposisyon ngayong bagong taon. Na alam natin tayo ay may hina, alam natin na tayo ay may kakulangan, alam natin na tayo ay may mga kailangan, mga kapos. Ngunit ang Diyos ay parating nariyan at ang Kanyang katapatan ay parating sumasa atin. Maski hindi tayo maging tapat sa Kanyang paanyaya. Kaya nga mga kapatid, ito ang mensahe para ngayon. Katulad ng mahal na Birhen Maria na naging ina ng Diyos, hindi dahil sa Kanyang pagtugon sa Panginoon, hindi dahil sa Kanyang kakayanan, hindi dahil sa Kanyang karangalan, hindi dahil na mas mataas siya sa Diyos, ngunit siya ay naging ina dahil sa katapatan ng Diyos sa atin. Dahil kinailangan ng ating Panginoon
na magkaroon ng ina na kagaya natin para iluwal siya sa mundong ito at maranasan natin ang Diyos bilang tao. Ang Diyos na nagkatawang tao. Ang pag-ibig na naging konkreto. Ang ating Panginoong Hesukristo. Naway sa pagpapatuloy natin ng taong ito, nagsisimula ulit tayo ng panibagong kalendaryo. Siguro, parehas ang ating madadatnan. Ngunit ngayon, meron na tayong mas malalim na natutunan nung nakuha natin sa ating nakaraan. Meron na tayong panibagong pagtingin, mas malawak na pag-uunawa. At meron na tayong mas matinding pananampalataya at mas malalim na pag-ibig sa Diyos higit sa lahat at mas malalim na pag-ibig sa ating kapwa tulad ng ating pag-ibig sa ating mga sarili. Sa simula nitong taon, ating alalahanin ang pagpapala ng Diyos. Dahil walang anuman ang mas tamang gawin sa simula ng lahat ng ating mga gawain, kundi ang hingin ang biyaya at presensya ng Panginoon. Dahil sa paghingi ng biyaya at presensya ng Panginoon, ang lahat para sa atin ay nagiging malinaw. Ang lahat para sa atin ay kahit papano nauunawaan natin. At kahit anong mangyari sa atin, maski anong kinalabasan, kinabukasan, alam natin na kasama natin ng Diyos dahil pinatuloy natin siya sa ating mga buhay. Magsitayo po lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya na lang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibig, nanahod sa kinaroonan ng mga limaro, nang may 3 araw na buhay na matuloy, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan pa rin dito at huhukom sa nangabubuhay at mga patay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. sumasali kami sa iyong pagpapala, Ama, sa aming pagtawid sa taong kasalukuyan, sa pagharap sa mga bagong hamon at pagkakataong hatid ng bagong taon. Gabayan mo kami sa aming pagsusumikap, masalamin ang pagkaina ni Maria at pagsasabuhay sa mga aral ng Ebanghelyo. Buong tiwala kaming dumadalangin, Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para kay Francisco na aming Santo Papa, mga obispo, pari, diakono, at mga religyoso at religyosa, maging modelo at instrumento nawa sila ng kapayapaan at pagkakaisa para sa komunidad. Manalangin tayo. Panginoon, Para sa pinuno ng bawat bansa, makinig nawa sila sa bawat isa upang maisakatuparan ang kanilang magagandang adhikain nang sa gayon makapamuhay ang bawat isa ng payapa at matibasay. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa mga inuusig, dala ng kanilang relihiyon, estado sa buhay, lahi at kulay, makasumpong nawa sila ng suporta at kalinga sa mga taong nagsusulong ng katarungan at kapayapaan sa kanilang komunidad. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa pagtatapos ng pandemyang dulot ng COVID-19, patuloy mo nawang hilungin ang mga tinamaan nito. Pangalagaan ang mga kapatid naming frontliners at bigyan ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw dahil sa virus na ito. Manalangin tayo. Panginoon ng kapayapaan, dinggin mo kami. Para sa lahat ng natitipon ngayon, ipagsanggalang mo kami, Ama, sa lahat ng masama at kasalanan. Tulungan mo kami sa aming pagsisikap na maging instrumento ng iyong kapayapaan sa buong taon. Manalangin tayo.
Panginoon ng kapayapaan, ligin mo kami. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating personal na kahilingan. Gawin din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Panginoon ng kapayapaan, ligin mo kami. Ama naming nasa langit, pakinggan mo ang aming mga abang panalangin. Itulot mong ganap kaming makapaglingkod sa iyo at masalamin ang kapayapaang hatid mo sa mundo. Sa aming payak na pamumuhay, hinihiling namin ito sa ngalan ni Jesucristo, ang anak mo at aming Panginoon. Amen. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received this bread we offer you. Fruit of the earth and work of human hands. It will become for us the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received this wine we offer you. Fruit of the vine and work of human hands. It will become for us the cup of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Blessed are you, Lord God of all creation, for through your goodness we have received these gifts we offer you. May we come to share in Christ our Lord. May our sacrifice be pleasing to you. Listen. Manalangin kayong mga kapatid upang pagkain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon ito paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapanginabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa iyo nagmumula at nagkakaroon ng kaganapan ng tanan. Sa dakilang kapistahan nito ni Maria na ina ng anak mong Diyos na totoo, may pagdiwang nawa namin ng pasimula ng bagong taon at para tingin mo kami sa kaganapan nito. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalan hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong kapistahan ni Maria, ina ng Diyos, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak.
Noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas, sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birhen Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng manghel na nagsisiaw ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubuti sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan, sana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo." Kaya hindi naman nung matapos sa hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, niliabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya pinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kami magsasalo-salo sa katawan at tubo ni Kristo ay mapuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Bartolome na aming Bispo ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagkinapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ng Diyos, kaysa ni San Jose ang kanyang kalinis-linis ng esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo.
May pagdiwang-duwa namin ng pagpupuri sa ikararangan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng nakalagang inautos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa parang sa langit. Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa puso, at iyan kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabigan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay lagi nawang sumainyo. At sumayo rin. Ibigay kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Cordero ng Diyos ang nagais ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin.
Ito ang kordero ng Diyos, ito ang siyang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapapala tayong nanyahan sa kanyang banal na bibig. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa lilim ng iyong pagkalinga, ina ng Diyos at aming Ina, itago mo sa malabal ng pag-ibig mo, kaming walang matagpuan liban sa'yo. Hindi man lang sumagi sa aming punta, na sino mang nanilukod sa'yo na ay di mo sinabi o di mo dinilig sa tuwing tumarangin at lumuluha. Wag po ninyo kami pababayaan, mga sabo namin, wag niyong tatanggihan, pagkos iligtas kami sa kapahamakan o malwalhati, pinagpalang Birhen Maria. Hindi man lang sumagi sa aming gunita, na sino mang nanilukod sa'yo na ay di mo sinabi o di mo dinilig sa tuwing dumaraing at lumuluha. Huwag po ninyo kami pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan o malwalhati, pinagpalang Birhen Maria. Huwag po ninyo kami pababayaan, mga samo namin, huwag niyong tatanggihan, bagkus iligtas kami sa kapahamakan o malwalhati, pinagpalang Birhen Maria.
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, awin mong sa pagdiriwang namin sa dakilang kapustahan ng mahal na ina ng iyong anak at ng iyong sambayanan. Kaming nagsasalo-salo sa pagiging na banal ay makapakinabang nawa sa iyong buhay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo at rin. pagpalain kayo ng makapangyarihan Diyos Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang kapayapaan at pagpapala ni Kristo. Salamat sa Diyos. On to the world the Lord has come. Let earth receive a King. Every yard, keep every room, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing, and heaven and nature sing. He rules the world with truth and grace, and makes the nations move. The glories of His righteousness and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders of His love, and wonders and wonders of His love. Joy to the world, joy to the world, joy to the world. Thank you.